Hello mga Beshwaps at Kabayan. So, gagawa ako ng Vietnamese lumpia. So, kailangan natin ng paper rice wrapper. Tapos, kailangan natin ng Romanian lettuce, ng sotanghon, carrots, cucumber, hipon, at mint. So, minsan ko lang tong natikman, nasarapan naman ako. So, ngayon, ayan, papalambutin lang natin yung rice paper, yung pangbalot. Medyo mainit-init na tubig yung kailangan mo dyan para lumambot siya kasi medyo matigas yan. Tapos, pabalutin mo lang din siya parang lumpia mga besh. Pero yung ano nito is hindi niluluto. Ang luto lang dito is yung shrimp. So, lagyan natin yung Romanian lettuce, cucumber, tsaka yung ating carrots. Tapos, lagyan natin ng mint. At tsaka nung vermicelli o nung sotanghon. So, ayan yung hipon. Ano yan? Yan yung spicy shrimp ko. Sweet and spicy shrimp. Madami siya. Kaya sabi ko, maiba naman. Wag puro kanin. Kaya ito yung ginawa ko. 3 piraso lang yung ginawa ko dyan, mga beshwap, kasi ayaw ni Opa. Ang kinain niya dyan ay bread lang for dinner. Nung nakaraan pa to, nakalimutan ko lang siyang i-upload, mga besh, kasi medyo busy ako at nakalimutan ko nang may video ako yan. So, medyo mali yung pagkakalagay ko nung mga ingredients. Dapat sa medyo gilid. Parang katulad ng pagbalot ng lumpia talaga. At saka, medyo nadamihan ko yung mga palaman. Dapat konti lang para maano talaga siya. Mabalot. Nag-ano pa ako dyan ng binalutan ko pa ulit ng isang rice paper. Basta rice paper. Basta ganun yung pambalot. Kasi ayaw nga dahil sa sobrang dami ng nilagay kong palaman, ayan tuloy, hindi tuloy siya masara-sara, mga beshop. Madali lang naman tong gawin. Tapos yung pinakang sauce, ang ginawa ko lang is, since may sweet and spicy na shrimp ako, yung pinakang sauce niya, nilagyan ko lang ng lemon. Tapos ayun na yung naging sauce ko. Masarap siya actually, mga beshops. At saka healthy din dahil nga fresh yung mga ingredients niya, katulad nung lettuce, carrots, at saka nung cucumber, tas may mint pa. O, ayan, 'di ba? 3 piraso nga lila ang ginawa ko diyan, mga beshwap. So, kailangan medyo maligam-gam yung tubig or mainit-init para madaling um, lumambot yung ating pambalot. So, mura lang naman yung pambalot, mga beshwang. 199 lang yan sa Asian store. And pag kumain kayo sa Vietnamese restaurant, try nyo yan. Masarap. Yung authentic yung pagkakagawa. Ito kasing hipon ko, hindi masyadong lasa yung yung sweet and spicy. So, medyo nakulangan ako dun sa aking timpla. Pero ayos lang, ako lang naman kakain Pero kung gusto nyong i-try, ayan po yung recipe. Ayan, para ka lang nagbalot ng lumpia. So, yung second one ko, medyo okay-okay na siya, mga besh. At saka, maliit yung nabili kong pangbalot. Dapat pala yung medyo malaki. Kasi malaki yung marami yung nilalagay kong palaman. Alam nyo na. Ba't ko titipirin? Di ko naman ibebenta yan. Hindi naman panghandaan, pang akin lang naman yun. Kumbaga parang nag-crave lang ako kasi parang naalala ko masarap yung parang lumpiang sariwa. Kaya ko din gawin yun, yung lumpiang sariwa. Actually, favorite ko nga yun. So, one day gagawa ako yun. Sa mga YouTube, uploads ko, meron na akong nagawa ng lumpiang sariwa, mga beshwap. Way back 2021 ata or 22. Kasi, nag-start na akong mag-vlog since 2021 pa, after pandemic, or during pandemic pa nga nagba-vlog na ako, mga beshop. So, ari lang po for today's video. Tara at makain. So, masarap. The next day. Hello mga beshiwaps at kabayan. So for today's video, magluluto tayo ng sinigang na hipon na walang ulo. Kasi wala akong nabili yung malalaki. Ito lang yung meron, tsaka frozen. So, syempre magpakulo tayo ng tubig. Lagyan natin ng kamatis at sibuyas para mas masarap. Ngayon ko lang natutunan yun Hindi, actually, lately ko lang natutunan na dapat pala inuuna yung bawang at sibuyas. Ay, hindi pala. Kamatis at sibuyas. Tapos lagyan natin ng konting asin. Huwag nating dadamihan kasi baka maging maalat. Katulad ng uugali niya, sobrang alat. Charot! Nilagyan ko din niya ng mga pampalasa. Siyempre, paminta. Tapos nilagyan ko din siya ng luya. Ewan ko kung nalagyan ko ba ito ng luya. Nakalimutan ko na, mga beshiwap. Then, pag kumukulo na yung ating tubig na may kamatis at sibuyas, syempre, ilalagay na natin ang ating mga
sangkap katulad ng gulay. Ang uunahin natin syempre dyan is yung pinaka matagal maluto, which is yung sitaw. So, pinrepare ko na nga ni pala yung kawali kasi galuto ko ng pansit canton ni Opa na may shrimp at saka may um, fishball. So, first time niya yung matikman. So, eto na, kumukulo na ang ating sabaw o ang ating tubig at ilagay na natin ang ating mga gulay, mga beshewap. So, nakakamiss mo talaga yung mga pagkaing Pinoy. Pag ikaw ay nasa abroad, nakakamiss mo yung mga simpleng pagkaing Pilipino. Pero pag ikaw naman ay nasa Pilipinas, abay, sosyal, ang gusto mong kainin ay yung mga imported na pagkain, charot. Pero ako, iba pa rin yung pagkaing Pinoy kasi it makes us feel at home at saka syempre comfort food na namin to. Napakasarap nung ginawa kong sinigang. Matagal ko nang gustong gumawa ng hipong sinigang kaso lang nakakalimutan kong bumili ng pang-asim. So, luto na yung sitaw, ilagay na natin ang ating okra at talong mga besh. Ang tawag po pala ng talong din ay aubergine. Alam ko ganun din sa Australia at saka sa UK, aubergine ang tawag nila. So, syempre, lutuin lang natin yung ating gulay, tas dinagdagan ko na ng kaunting tubig. Hindi ko na masyadong dinagdagan ng asin dyan kasi ayoko nang masyadong maalat and also para din sa aking alaga kasi kakain siya. So, ayan na, nilagay ko na yung hipong walang ulo. Nung natikman niya, mga besh, sarap na sarap siya. Alam nyo, ngayon lang ako naka-encounter ng Dutch na mahilig sa maasim. Usually kasi ang Dutch ayaw ng maasim. So, mahilig siya dun sa cucumber na may binabad sa suka. Suka, asin, at saka paminta, and also a little bit of sugar. Tapos, ayan, so, ito naman, syempre, sinigang, medyo maasim yan. Kung mapapansin nyo, may anino dun sa may pinto. Andun siya, may inaayos siya dun sa niya. Nilagyan ko din pala ng pechay. Nakakamiss kasi yung gulay. Kasi alam nyo ba mga besh, for 2 months ko dito, mostly ang kinakain lang namin is puro karne, chicken, lumpia, tsaka shrimp, isda. Namimiss ko yung gulay. Kaya parang sabi ko gusto kong kumain. Kaso, may nagiging issue. Pag kumakain ako masyado ng Filipino food, iba yung tingin niya sa akin. I don't know kung iniisip ko lang ba yun or whatsoever. So, pero ayan na, luto na ang ating sinigang na hipon. So, tara ho mga besh at mga kain. So, sarap na sarap kami dyan. At ako ay nakarami ng kanin, mga besh. So, yun lang. And this is for our lunch ni Opa. Aking sinigang na hipon. Wow! Siya ay pansit canton with shrimp and fishball. Tara makain mga besh. Later. So, mga besh, na gustuhan ni Opa yung sinigang na hipon. Pero pinatikim ko lang siya, naubos naman niya and soup lang kakainin niya, tsaka tinapay. So, dapat kasi pag may mga amo kayong ibang lahi, patikimin niyo din ng mga Filipino food. Magugustuhan nila yan kasi bago sa panglasa nila. So, ayun. Success ang sinigang na hipon ni Indang. Meron pa for dinner at saka for tomorrow lunch ko. Kasi actually, akin lang dapat yan eh. Siyempre, gusto ko naman patikimin siya. Gusto ko naman yun. So, yun na ang for today's video mga Beshwap at maraming salamat sa walang sawang support at pagsubaybay. Bye for now! So mga Beshwap, hello ho sa inyo lahat. For today's video, tayo ay magluluto ng pakbet na walang ampalaya at kalabasa. So sitaw o talong lang to with shrimp and bagoong alamang. So, yan, nagpainita ko ng mantika sa kawali. Ready na ating kamatis, sibuyas, bawang at luya kasi may bagoong alamang. So, buksan ng bintana para hindi mangamoy at hindi magalit si Opa dahil mabaho ang bagoong alamang. Magisa na tayo mga besh. So, ayan, gisa na natin ang sibuyas, bawang, luya at kamatis. Nagluto ako ng sinigang na hipon kahapon. Tinikman ni Opa, nagustuhan naman niya. Ewan ko kung magugustuhan niya. Siya lang yung kilala kong Dutch na mahilig sa maasim. Kasi gusto din niya yung kinilaw na cucumber sa suka. Pagluto ng ating kamatis, may tayo ng bagoong. Konti lang kasi sobrang alat. Galing pa yun ng Pinas. Nakalimutan ko ang hipon ng haga. Diba? Sarap.
Siguro 2 years ago yung huling kain ko nito. Or more than. The next day. So mga beshop, since hindi ako makatulog at alas 3 na, mag-grocery na ako. So this is my outfit. Kailangan mag-sombrero. Tapos maglalagay ako ng sunscreen. Nakalimutan ko i-play. Huwag natin kalimutan magpabango. Sure. Maglipam. Ating wallet. Listahan. So, tara mga besh, ready na tayo for grocery. Oh, outfit check. San ka pa? Grocery ka lang pero nakapergamo ng shades. Ang ating sasakyan, ang ating bag. Ito po pala yung labas ng bahay namin. Oh. Ayan yung gate. Gubat ang labas, ang harap namin. Highway. So, maingay na ang aking step. Ang ganda, diba? Sobrang tahimik. Ayun mga beshuaps, malapit-lapit na tayo sa grocery. Mga 5 minutes. Last na grocery ko pa is nung last Saturday na nag-day off ako galing ng city. Dumaan na ako sa sentro. So, tirik na tirik yung araw, diba? Pero malamig, kala nyo. Malamig pa yan. Napakaganda nung cherry blossom. Ayun o, kita nyo ba yan? Oh, diba? Ang ganda. May dalawang chicks akong nakasalubong. Asa na ba? Ay, wala na sila. Lumiko sila dun sa may restaurant. Naglalakad. Kasi maganda yung araw. Tapos nag-hi. Diba? Dito kahit gaano kakaganda o hindi snob ang mga tao dito. Mag-hi sila. Aba, may bubusina. Sino yun? Mga beshop, si Opa, nasasawa na ata sa mukha ko. Yay. Sabi niya lumabas-labas naman daw ako kasi lagi na lang ako sa kwarto pagkatapos nung gawain ko sa bahay. Doon ako sa kwarto. Paano? Nanonood ako pag hindi YouTube, Netflix. Pag hindi ko kausap si nanay, syempre, alam niyo na. Tapos nood-nood na lang ako. Kasi pag lumabas ako, magagastosan din naman ako. Tapos ang pagod pa. Tapos, kung lalabas ako, wala din naman ako makakausap na Pinoy. Wala man lang makakamaritisan. Di na lang ako. At least kung may internet ako, may tatawag sa akin, di ba? Oh. Kaya hindi ako lumalabas ng bahay. Pero malapit na tayo mga besh. Ayan. Yung mga flag na yan. Yan. Dyan tayo pupunta at mamimili. A few moments later. Vlog pa more mga besh. Hirap na nga ako magtulak ng aking step. Nagba-vlog pa. Medyo mga ganyang oras traffic dito. Kasi ito na yung aking pinamili. Hirap na hirap ako, di ba? Malapit na ako mga besh. Tingnan niyo ang paligid. 2,000 years later. Hello ho mga best swaps at kabayan. So, nag-decide ako na tanggalin itong mga damo-damo sa front door namin. Pinaalam ko muna kayo kasi bago ka magkumalaw dito sa bahay, kailangan ipaalam mo sa kanya kasi ayaw niya nung pinapakailaman mga bagay-bagay. So, tinanggal ko yung mga damo-damo sa front door kasi ang pangat na tingnan eh. Ayaw pa nga niya lahat ipatanggal. My goodness, wala namang silbi yung mga damo-damo doon. Parang siguro
5 years na tong hindi nalilinis kasi 5 years siyang mag-isa. Although mayroon namang tagalinis at saka gardener, pero di nila binibigyan ng pansin yung maliliit na bagay. Like yung tagalinis namin, hindi niya bina-vacuum dito sa taas. Nililinis na yung toilet at saka bathroom, pero hindi niya bina-vacuum. So, nandun pa yung buhok-buhok. Then, yung kusina, hindi niya nililinis yung mga cabinet, yung mga ganun. So, ako na lang yung gumagawa. Since wala naman akong magawa, ako yung naghahanap mismo ng gagawin ko paminsan-minsan. Kasi, ang hirap din naman kasi na alam niyo yung wala kang ginagawa, maghapon ka lang nakahiga, kain, tulog. Yung babangon ka lang kapag may utos siya or titimplahan mo siya ng tea or coffee. So, ganun lang ho talaga. Tapos, lulutuan ko lang siya ng pagkain. Minsan naman, ayaw niya ng pagkain Pinoy or Asian. Nag-order siya sa restaurant. Katulad kanina, umorder siya ng asparagus sa restaurant. Sos Mariosep ay nilagang asparagus na may boiled egg laang naman at nilagang patatas na may kaunting sauce ay kaya ko namang lutuin. Kaso syempre, pagbigyan na natin ng hilig ng matanda kasi yun lang naman yung kaligayahan niya. So, eto na nga niho, tinanggal ko na ang mga mga damo-damo sa front door namin. And pag summer, lilinisin ko talaga yan mga beshwap as in. Kasi magtatanim ako ng kamatis, pepino at melon mga besyo. Medyo malawak yung nilinisan ko kanina. Nakakatawa kasi sumakit yung balakang ko. So, ayun, parang hinay-hinay talaga. Kasi alam niyo, kahit hindi ako gumagawa, maling posisyon lang dun sa pag-upo or paghiga ko, sumasakat ho talaga yung balakang at likod ko. Pag sumakit yung balakang ko, hanggang na siya sa likod, which is yung spine ko mismo. So, ayun, talagang konting ingat na lang ako sa aking mga gawain. Tsaka hindi na talaga ako nagbubuhat ng mabigat. So, pasalamat na lang talaga ako at merong tagalinis si Opa. Kahit paano, magaan yung aking trabaho. Pero kaya ko naman trabahuin kasi alikabok lang naman ang lilinisin dito. Tsaka agyo-agyo. Ako nga nagtanggal ng agyo-agyo. Yung mga spider webs dito sa loob ng bahay kasi hindi naman nililinis yung tagalinis parang lang siya, more on boka-boka or kwento. Boka-boka. Yan, so hanggang dulo yung nilinisan ko, pero sabi ko kay Opa pag summer na lilinisan kong maigi yan kasi ngayon medyo malamig pa, tingnan nyo naka-medyas ako, tas doble pa yung jacket ko niyan mga bash kasi nga parang 12 or 15 degrees lang sa labas that time and umaga pa yan around yan, mga 10 a.m. Pagkatapos ko yun, natulog ako So, nilinis ko rin yung pinakang front namin kasi medyo madumi. Ayan, inusog-usog ko. Hindi ako nasiyahan mga besh, talagang nilinis ko, tinanggal ko yung parang sandamakmak na puro na siya, yung ugat-ugat. Ayan, hirap na hirap ako. Tapos, yung gamit ko na nasisira. Kaya kinamay ko na lang mga besh. Alam nyo naman tayo, hindi tayo maarte at sanay tayo madumihan ng ating mga kamay. At saka, kung bago lang kayo sa page ko, bisitahin nyo yung Inday Jersey Me, which is yun po yung dati kong FB page na hack yun. So, doon makikita nyo na nag-gardening ako dun sa bahay ng amo ko sa city before. Talagang ginagawa ko yun. Kasi wala naman akong gagawin. Sayang din naman Which, I'm very lucky na nakita ko tong trabaho na to. And ang dami nagtatanong, paano ko nahanap tong trabaho na to. Siguro, dahil kay Lord and sa prayer na sabi ko, Lord, kailangan ko pang tumagal hanggang September para makaipon ng kaunti bago umuwi. Yun. So, kaya, yun, binigyan ako ni Lord nito. Saktong paglipat ko ng bahay dun sa bago kong apartment, dumating naman to. Siguro, alam nyo ba, parang lang ako nakatulog dun. Parang 10 days, tapos wala na, dito na ako nun. Pero, syempre, nagbayad pa rin akong 1 month ng February, tapos 1 month advance. So, March ako umalis doon. Tinanggal ko na lahat ng gamit ko. Ay, meron pa pala, which, sa day off ko na April 26 to 28, tatanggalin ko na at ilalipat ko dun sa bahay ng amo ko. Kasi hindi ako magdi-day off this week at saka sa susunod na week dahil nag-off na ako nung nakaraan dahil kinuha ko. A few moments later. After. Diba? Wow! Sobrang kapal na kasi nanda mo. Galing. 6 hours later. Hapon na naman ho mga beshwap at ipagluluto na naming hapunan. So, ayan. Shrimp ang lulutuin ko. Sweet and spicy. Buttered shrimp. Ang aming kanin. Gusto ko may potato. Ayan. Tsaka itlog. So, ayan. Ayun, gagawin kong arroz caldo. Yung tirang kanin ko kahapon.
Gusto ko lang ma-arescaldo. Tapos na kasi yung aking champuran. Yan. So, nagpainit ako ng mantika, butter sa kawali. Nilagay ko na yung sibuyas, bawang, and luya. So, igisa lang natin. Nilagyan ko na siya ng pampalasa, salt, pepper, sweet and spicy na sauce, at saka itong ating chili. Ayan, for stir fry. So, nilagyan na natin ng parang toyong medyo matamis. At ilalagay na natin yung ating shrimp. So, ginawa ko muna yung sauce bago ko ilagay yung shrimp kasi super dali lang lutuin ng shrimp dahil wala na yung balat. Tinanggal ko na yung balat. So, ayan na siya. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting sugar pala. I forgot. Sugar. And so, ito yung kanin ni Opa. Ayaw niya nung katulad ng kanin ko na medyo malagkit. Gusto niya buhaghag. Tapos, nilagay ko ng ating potatoes. Antayin na lang natin maluto ang ating hipon. Hala, ang bango mga besh. Sarap. Luto na ang ating sweet and spicy buttered shrimp with potatoes. Sarap. Tikman daw natin. Uy, lekker ah. Tapos ako magluto ng dinner, lutuin natin ating pang-almusal. Ito yung arroz caldo. So, lagyan natin sibuyas, bawang, and luya. Alam niyo bang hindi kompletong arroz caldo pag walang luya? Hindi siya masarap. Try ko na yan mga besh. Lagyan na natin yun. Tapos igisa-gisa lang natin. Oh, ayan. Nilagyan ko na yung ating bahaw. Tapos nilagyan ko na ng salt, pangpalasa, at saka pepper, and then chicken cubes. Nilagyan ko din pala siya ng luyang dilaw, yung powder, para nang may may kulay. Tapos lalagyan ko na rin siya ng ating itlog. Minuluto kong 2 itlog. Ayan. Nagdala ko na lang ng konting tubig hanggang sa lumapot siya at lumambot. So, ito na nga ang aming dinner ni Opa. Yung seafood, yung shrimp, tapos favorite namin to appetizer. Tapos, syempre, may kanin. Ininit ko yung kanin niya kasi gusto niya mainit na mainit. Mainit pa yun na, pero gusto niya yung sobrang init. A few moments later. So, tapos na ho kaming kumain. Luto na rin ang aking arroz caldo. Ay, napakasarap. Diba? Hininaan ko lang siya habang kumakain kami. Ayan, naluto na po siya. Dinagdagan ko na nga ng sabaw at wala ng sabaw. Tapos, sabi ng aking opa, ay excellent daw. Ayan, sarap nga naman eh. Pero di siya nagdagdag ng kanin kasi marami siyang nakain this afternoon. So, pagkatapos namin kumain, ay maghahugas naman. Bigyan ko muna siya ng dessert. Ayan, so ari na ho ang kanyang dessert. Grapes at pakwan. So, makuha na lang ako dun ay. So, ayun mga Beshiwap, yun ang buhay ko as a caregiver dito sa Netherlands. And kung bago lang kayo sa page ko, please do like, share, and comment. And lagay nyo naman sa comment nyo kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakakarating ang video na to. Kung kayo ay OFW na katulad ko, mabuhay kayo mga Beshiwap. So, yun lang for today's video at maraming salamat. Lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. So, ayan, hindi pa pala tapos ang aking paghuhugas pero nakapag-closing spiel na ako. Closing spiel ang call center. So, yun lang ho mga besh at maraming salamat po talaga and bye for now!